ang ating pong guest for tonight, no? Isa po sa founder ng DSI. DSI means Diamond Society International. Napakalawak na po ng team na to. And he is a consistent diamond in Live Good. And top earner din to ng dating company, no? Pero i-interviewin natin kung ano yung kanyang pinanggalingan, no? Bago niya nakita ang Live Good. So, talagang kunin natin yung knowledge nitong tao na to. Ihanda nyo po kung meron kayong mga gustong itanong sa kanya. Okay? So please welcome our diamond for tonight, no? Coach Rex Campanya. Ayan. Hello, Coach Rex. Where are you First now? time kong mamimit. Ayan. First Hello. Didig na Okay. ba ako? Ayun. Hello, nadidinig. Ang Clear ba pogi mo, yung... bro. Ha? Ang pogi Mana lang mo. ako. Yan, mana lang ako sa iyo, Coach Fernan. Ayan. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Coach Fernan, magandang gabi. Mama Jeanette from Canada. Ayan, Hello magandang po. gabi rin po sa inyo. Hi, Ayan. Coach Excited Rex. na po ako. Medyo kinakabahan ng konti kasi this is my first time na mag-share. Ganyan po talaga pagka bagito po na networker, masyadong Opo. kabado. Bago Ayan. lang po kasi ako sa networking eh. Bagong-bago lang po yan, mga 20 years na po. Yan, bago. Kalahati ng buhay, sabi nga eh, parang half of your life nasa network na eh. Ayun. Oh, kidding aside, no? And anyway, magkikwentuhan lang naman tayo, Coach Rex, no? Yes. And of course, marami pong nag-aabang ng mga input, no, na pwede mong ibigay sa kanila kung paano ka nagtagumpay dito. But before that, ang gusto muna naming malaman, no, yung background mo, ano yung ano ka before bago MLM, tapos ano ka before, nasaan ka, anong pinagkakabalan mo bago Live Good. So dalawa Coach. Yes. Ano ka before, anong ginagawa mo bago ka mag-network, bago mo pinasok ang industriya ng MLM, and ano yung pinagkakabalahan mo bago Live Good. Ayan. Yes. Go ahead, Coach. So yon, magandang lalaki po ako sa ating lahat. Lagi ko po kasi sinasabi kasi yan po yung laging sinasabi ng mother ko nung nabubuhay pa siya na ako yung pinakagwapo sa aming magkakapatid. I Totoo agree. po. Halata naman eh. No, Yes. so by the way, sa lahat ng hindi nakakilala, I'm Rex Campanya from Cavite. Ayan. To be exact, from Imus po ako, pero right now nandito na ako sa General Trias. No, ang background ko naman ay dati po akong manager sa McDonald's. So, siyempre, may mindset kasi ako ng magulang ko na, anak, mag-aral ka mabuti para pag-graduate mo may maganda kang trabaho. Hindi kinabukasan. Yun ang mindsetin ng mga magulang natin before. Kaya ako, nakagraduate po ako ng 4 years. After kong gumraduate ng 4 years high school, nag-apply ako ng service crew. Then, after 1.5 years, na-promote naman akong manager. Ayan. So, sabi nga nila, wala naman sa natapos mo yan. Kung hindi, siyempre, kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Dahil ako dati, bata pa lang ako, nangangarap na ako. Matindi po yung pangarap ko, kaya mahirap awatin. Sabi nga ng nanay ko, bahala ka sa buhay mo. Alam niyo po, bago ako mag-start sa ganitong industriya, yung mother ko, tuwang-tuwa sa akin, bait na bait. Kumbaga, ako yung pinakamagaling sa lahat ng magkakapatid. Nung nag-decide na ako na mag-iba ng linya, siya naman yung galit na galit. Marami sa atin dito, di ba? Kumbaga, mag-share tayo sa family natin, hindi na sila natutuwa kasi that time, siyempre, sa loob ng 7 taon, nag-manager ako sa McDo. Sabi nga niya, tuwa siya lagi sa akin pag umuwi ako, lalo na pag 15:30, natutuwa yan. Kasi bakit? Siyempre, ang magulang, di ba? Pag aabutan mo yan, di ba? Anda. Totoo, lalagyan mo yan. Kumbaga, nangyari po sa akin yun kasi that time, siyempre, nakatira ako sa magulang ko. So, every 15:30, meron kang lagay. Pero nung nag-decide na ako pasok sa ganitong industriya, sa network, alam niyo po, minsan pag umuwi ka ng bahay, yung bahay, ang hirap buksan ng pinto. Tapos pagtatanungin mo kung may kakainin ka, wala kang makain. Alam niyo po, yun yung naging, nung start ako sa ganitong industriya na nag-decide ako, sabi ko kasi sa sarili ko, yung pagiging manager, kumbaga malakas ang dating eh. Puro lang dating kami that time eh. Wala naman kaming datong. Puro lang kami forma, wala namang pera. Kaya nung time na yun, natawag ko sa sarili ko, Jer. Kasi walang money. Walang money. Yeah? Walang money. Hi, Jer. Isipin nyo po
Bakit Hi, hindi ako Jer. bakit hindi ako magde-decide? Tingin niyo po, sa loob ng 7 taon na naging manager ako sa McDo, ang naipon ko po ay 55,000 sa loob ng 7 taon as Wow, manager. Sa tingin niyo po, yung 55,000 na ipon, malaki maliit? maliit. Sa akin po yan, sobrang laki. Malaking kahihiyan. Alam niyo bakit? Utang po yung 55,000, hindi naman siya savings. Oo. Akala niyo ba ang naiipon lang ay savings? Pati po utang, naiipon din. Tama ba? So Correct. kaya dumating yung time na yon, habang tumatagal ako, tumataas ang posisyon ko, tumataas din yung utang ko. Sabi ko, pag hindi Utang. pa ako umalis, mababaon ako sa utang. Mm. Kaya nung time na ini-invite ako sa ganitong industriya, hindi ako believer talaga po ng network marketing. Mhm. Hindi ako naniniwala diyan kasi alam niyo po, syempre pag sinabing McDonald's, isa po 'yan sa magandang sabi natin venue. Training. Yes, yes. Venue. Magandang venue 'yan kasi Yes. bakit? Number one, affordable yung presyo nila. Mura. Tapos convenient ka kasi aircon. Mm. Tama? Mhm. Kaya doon lahat nagpe-present. Minsan madidinig mo doon sisigaw dito, kikita, kikita, kikita. Wala naman ako nakikitang in-order. Sabi Mm. ko, hindi yan totoo. Lokohan lang yan. Kasi bakit? Hindi nga na-order simula alas 8 ng umaga. Minsan ginawa ko opisina hanggang alas 5. Tambay lang. Kape. No? Alam niyo po ang history ng McDonald's? Dati yung kape namin, nasa hot cups o nasa styro. Pansinin Mm. nyo ngayon, nasaan na? Nasa paper cup. Bakit? Nakakahiya. Isipin mo, yung styro, kaya mo hanggang 5 refill, hindi nasisira, hindi nadideform yun. Pero Mm. subukan nyo po, yung paper cup, baka 2 refill ka lang, lukot na eh. Nakakaya na dapat o-order ka na. Kaya Mm. naging naisip niya na, oo nga no. Kasi dati, madali mag-refill kasi hindi nakakahiya. Ngayon, subukan mo mag-refill ka ng pangalawang refill, mahihiya ka. Tama. Kaya noong time na yun, hindi po ako naniniwala sa network industry. Mm. Then, kaya lang, sabi ko nga sa sarili ko, kung yung pangarap o yung ginagawa ko, hindi ko naman kayang makuha yung pangarap ko, so bakit pa ako mag-stay doon sa pagiging manager ko kung hindi ko naman nakukuha yung pangarap ko? So, marami nag-o-approach, marami nag-o-offer na dito, Rex, pwede ka kumita ng 100,000. Kaya lang, that time kasi, maliit lang yung psychological wallet ko. Yung tipong pag inalukan ng kikita ka ng 100,000, ikaw, takot na takot. Alam niyo bakit ako natakot? Ang sweldo ko sa McDo that time is 12,000 isang buwan. Manager Ang na yun. position ko, second assistant manager. Mataas na. Mm. Tapos kung opera mo ko ng 100,000, ang nasa mind ko ano? Too good to be true. Baka ako presidente. Mm. Sabi ko, ayoko niyan. Ang laki na sweldo eh. Ang laki ng kita eh. Sabi ko, mahirap yan. Hindi ko yan kaya. Totoo po, na-experience ko Natatakot yan. Pag may mga ini-invite ako at pag nadidinig nila na pwede ka kumita ng 100,000, kalahating milyon, 1,000,000, ay nagdunok agad. Ay mahirap yan, di ko yan kaya. Kasi nga, yung psychological wallet, maliliit. Ako ganun din po. Kaya nung na-approach sa akin to, sabi niya, what if pwede kang kumita ng 100,000 na pwede mo makuha pangarap mo, bakit di mo subukan? Yeah. So, ginawa ko po, nag-try lang ako. Noong una, nag-try lang. Siyempre, dahil pag sinabi mong manager, malakas ang ano yan eh. Kumbaga, appeal yan eh. Ang thinking kasi nila, kumbaga, alam mo na. Ako, parang ako dati. Nung nag-start ako sa ganitong industriya, parang feeling ko, alam ko. Kasi bakit? Isipin nyo po, high school grad, nag-manager ng McDo. So, parang sabi ko, kung ako nga, high school grad, naging manager ako ng McDo eh. Tama? So, sabi ko, kaya ko din yan. Alam nyo po, nung nag-start ako sa ganitong industriya, wala akong pinakikinggan ko di sarili ko. Ngayon, ang nangyari sa akin, hirap na hirap po ako sa pag-network. Kaya minsan, sabi nga nila, nagiging mahirap ang isang bagay pag hindi mo alam. Totoo po. Kaya yung una kong company, hindi ko na sasabihin, Forever Living. Napakahirap po. Kasi bakit? Gusto po, alam niyo mag-present ka ng produkto, sobrang hirap po that time. Pero, inaral ko po yun. Ang pinakamalaking cheque ko sa Forever that time, 5,000. Diyan na nagsimula na yung nanay ko, lagi ako sinisisi. Sabi niya, ikaw talaga yung pinakamahina ang ulo. Isipin mo, manager ka ng McDo, tapos gagawin mo yan, sabi mo, yayaman, tapos ang income mo, 5,000. Naisip ko, maliit kasi yung inaabot ko sa kanya. Tama? Sabi nga nila, ang magulang minsan, sadyang magulang. Di ba? Nung na-develop ako, natuto ako, inaral ko yung concept ng network industry, nung lumalaki na, ako na yung pinaka-paboritong anak. Ako na yung pinakamabait, pinakamagaling. Kasi bakit? Depende pala sa inaabot mo yan. Parang toll gate yan. Tama? The more na mas malaki ang abot mo, siyempre, mas paborito ka. Totoo naman sa bahay, sa pamilya, sino ba nasusunod? Yung bang matalino o yung may pera? Yung may pera. Diba? Sa magkakaibigan, sino nasusunod? Yung matalino o may pera? Yung may pera.
Oh, 'di ba? Yung may pera. Kaya ako, inaral ko yung industriya ng network. Sabi kasi nila, dito sa ganitong industriya, pwede na mabago yung buhay mo. As long as, syempre, tatrabahuin mo. Ang pinaka-bottom line, dapat, aaralin mo. Wala pa ako nakita naging successful dito na hindi inaral. Kaya ako lagi, ang naging pananaw ko lagi, bago ko pasukin ng isang company, ay talagang aaralin ko yan. Aalamin ko muna, kung kaya ko ba. Madaling gustuhin kasi lahat very lucrative ang marketing plan ng kahit anong company, napakaganda. Yeah. Pero kailangan aaralin mo kung kaya mo bang gawin. Laging ganoon. Minsan kasi kahit maganda yung sinasabi sa iyo, pero kung hindi mo naman kayang gawin, hindi mo rin maaabot o makukuha yung pangarap mo sa isang kumpanya. 'Di ba? Kaya ako po, bakit ako tumagal ng 22 years sa ganitong industriya? Simple lang po. Kasi kumbaga, bawat company na pinapasok ko, inaaral ko po talaga siya. Nagbibigay ako ng malaking time para aralin, alamin kung paano ako pwedeng kumita at the same time, paano ako pwedeng tumulong. Dapat lagi ang purpose mo is makatulong ka kasi the more na nakakatulong ka, the more na mas mabilis yung paglaki ng income mo. Kaya ako yung first company ko, hindi ko sasabihin nga, Forever Living, sumunod, nag-first quadrant ako, tapos nag-iGen portal ako, di ba? Yung ba makakarinig? Di ba? After ng iGen portal, nag-Uno, nag-AIM Global, nag-We Evolve, nag-One Opti, bago pa ako nag-Live. This is my 8th company. Sabi nila, bakit palipat-lipat ka? Ba't di ka lilipat kung sarado na yung ibang kumpanya? Tama. Tama? Sa totoo po, kumbaga, nagdi-decide kami, o ako mismo, nagdi-decide ako sa sarili ko kung bakit ako aalis. Simple lang. Minsan kasi, kung hindi ka na nag-grow at sa tingin mo, hindi ka na nakakatulong, bakit hindi ka maghahanap ng pwede mong i-share? Di ba? Sa totoo lang po, kumbaga, yung experience ko in 22 years, kumbaga, napatunayan ko na, kumbaga, sa network industry, pwede talagang mabagong buhay mo. Pwede ka talagang magkaroon ng magandang resulta. Isa sa mga company ko, sasabihin ko to, coach, kumbaga, para aware din yung iba na ano ba yung company na yan. Ako po, tumagal po ako ng 12 years sa isang company, yung AIM Global. Naging top 38 po ako ng company na yon. I earned almost siguro mga 34 million in 12 years. Wow. Nag-average na ako doon ng 3 to 400,000 monthly. So, ang tanong lang namin lagi ang tanong lagi sa akin ng tao, kung kumikita ka ba ng ganung kalaki, aalis ka pa ba? Siyempre hindi, ganun kalaki na yung kinikita mo eh. Kaya lang dumating ako sa point na ang nagyakag sa akin, sa other company ko, after ko ng AIM Global, sabi nila, bakit ka umalis? Simple lang, bakit ako nag-weebon? Kasi yung nag-invite sa akin, siyempre, kaibigan, na natulungan ako na mabago yung buhay ko. Sabi niya, it's time naman, na tayo naman, yung magtayo. O, di sabi ko, sige, wala naman, di sumuporta ako. Now, yung company na sabi nga nila, kahit anong produkto kaya mo ibenta, basta naniniwala ka sa kakayahan mo. Nung time na yun, ang product namin, skincare product, beauty products. Pampaputi, pampaganda, pampapayat, pampasexy, lahat ng pambabae, nagpanggamit doon, nandoon. Pero take note, kumbaga, dahil inaral ko uli yung mga produkto kahit hindi ko linya, o yun, nag-top 1 ako for 2 consecutive years. Diba? Kasi nga, sabi nga natin, ang daming magagaling na babae na pwede mag-share at maraming benta, pero bakit natalo? Kasi nga, simple lang, ang pinagkaiba namin, yung idea o yung knowledge na meron kami. Kasi kahit hindi mo alam, di ba, pwede mong aralin. Di ba, sabi nga nila, pag may knowledge ka, may confidence ka. Pinalta na kanina. Sabi nga kanina ni Ma, pag may knowledge, may power. Binago po kanina sa Google, pag may knowledge ka, may confidence ka. Pag alam mo ang isang bagay, may kumpiyansa ka. Kahit pambabae yan, di ba? Madali mo siya may benta. Kasi basta, inaalam mo kung paano. Ano yung strength, ano yung function, ano yung benefits. Ganun ko po ginawa, literal. In-apply ko nga yung iba. Kinuskus ko sa mukha ko. Kaya kaya kita mo, medyo mamula-mula ng konti yan. Correct. Hindi pa yan nakainom. Naka-ano lang yan. Kumbaga talagang normal. Di ba? Kasi minsan pag nag-inom ka, mamumula ka. Ito po, normal po yan. Kasi nga, tinry ko ba naman for 2 years? Siyempre, be product of your product. Dapat ganun. Yes. Kahit anong company, pasukin mo, dapat yung produkto, ikaw gumagamit ka mismo o tinatry mo mismo yung produkto natin. Di ba? Then, ngayon, nag-pandemic, nawala yung grupo kasi nga halos lahat nagka-COVID. Then, ang nangyari sa amin,
nagkanya-kanya. Hinayaan ko sila kung saan nila gustong gawin kasi ang hirap pabalikin ng network ang mga tao lalo na kung may pinagdaan ng COVID. Ang hirap 'yun. Sabi ko, sige anong magandang negosyo nyo o ano gusto nyong pagkakitaan, suportahan tayo. So, Yes. for 1 year po gano'n. Kaya Mm. nawala kami sa sa company na 'yon. Then, ngayon along the way sabi ko, marami nag-aalok na iba-ibang company kasi alam nga nila wala naman akong tinatrabaho. So, hanggang sa may nag-approach sa'kin na isang leader, sabi niya, "Apply, tulungan mo naman ako rito." So, sabi ko, "Sige, total gusto ko rin makabalik." So, naghanap ako ng low entry na company. Yun Mm. nga yung One of Tea. So, nung nakita ko si One of Tea, sabi ko, potential kasi mababa ang entry, mababa ang produkto. So, I'll try. Tinry ko yan, hindi ho rito sa lugar ko sa Cavite. Kung hindi, dumayo pa ako ng Lucena sa Mm. Quezon. Mm. For 3 months po, doon ko hinataw. Mm. Nakabuo ng grupo. Kaya lang, yung after along the way na nagma-market ako noon, biglang meron 6 ang nag-send sa akin ng video. Mm. Puro video yan lahat ni Coach Fernan. Totoo. Iisa sinend na video pero 6 na leader nag-send sa'kin. Yung isa kasama ko pa sa bahay, katabi ko pa sa kwarto. Sabi niya, "Apply, panoodin mo 'to, ang ganda." Sabi ko, Mm. "Naku, ayan na naman tayo sa maganda, eh. Tama na, may tinatrabaho naman tayo, eh." Totoo po, minsan maa-approach ka dito ng ikaw meron kang binibitbit. Akala mo dun sa binibitbit mo, yun na. Mm. Ako nung napanood ko yung video ni Coach Fernan, alam mo sabi ko, "Grabe 'to si Coach Fernan, parang pinapatamaan ako nito, ah." Sometimes sabi nga nila, yung katotohanan minsan masakit, eh. 'Di Mm. ba na kinikip mo yung leader mo pero hindi mo na natutulungan. Totoo naman, 'di Mm. ba? Ayaw mo lumipat, ayaw mo mag-iba-iba sila ng company, pero totoo, kung yan natutulungan mo kumita, bakit hindi, 'di Mm. ba? Eh, kaya lang dumating sa time na, "O sige kung saan kayo, okey sa inyo." Dapat gano'n, hindi puwedeng, Mm. parang nabili mo yung downlines mo Oo. o yung leader mo. Dapat intindihin mo kung sa tingin nila do'n sila mag-go-grow, hayaan mo sila. Kung gusto sumama sa'yo yan, sasama sa'yo yan, eh. Mm. Kaya ako yung nag-invite sa'kin, tingnan niyo paano ako na-involve dito kay Live Good. Yan, sige. Na-curious lang ako, Mm. na-curious sabi ko, "Bakit ang daming leader na nagse-send sa'kin ng video?" Mm. So yung video na yon nung na-send sa'kin, sabi ko, "Sige nga, tingnan ko na nga. Ang kukulit nito, eh. Ano bang meron 'tong video 'to na hindi ko alam?" So Mm. pinanood ko lang. So napanood ko sabi ko, "Mukhang maganda." Mukha pa lang, hindi pa ako decided. Inulit ko ulit, pangalawang ulit. Sabi ko, "Kaya ko 'to. Bagong konsepto, Mm. kaya ko 'to." Pangatlong panood ko, sabi ko, "Magjo-join ako rito. Mm. Magjo-join talaga ako dito." Decided na ako. Yun yung day, start na nung March 24 na nag-decide ako. Sabi ko dun sa isa sa nag-invite sa'kin, "Balik tayo ng Cavite, magjo-join ako sa Live Good." Kasi nasa Lucena kami that time, sabi ko, uuwi kami ng Cavite, sabi niya, "Bakit? Anong gagawin natin sa Cavite?" "Magjo-join tayo." Sabi niya, "Oh, ako nag-invite sa'yo, eh." "Eh, kasali ka na ba?" Nagkataon yung nag-invite sa'kin hindi kasali. May mga taong sigurista, Oo, totoo. May tama. mga taong sigurista na napakinggan, nagandahan, nagustuhan 'to, ang nag-invite, in-invite yung mga leader. Oh, 'di in-invite ako. Kaya lang nagkataon di siya nga member. Sabi ko, "Eh, paano ako sasali hindi ka pa member? Ikaw ang sumali sa'kin dahil ako ang magme-member." Mm. Sabi niya, "Hindi, totoo applied, ikaw ang gusto kong applyin." "O sige tara balik tayo ng Cavite, hahanap lang ako ng sasamahan." Mm. Alam niyo po, isa sa mga sabi nga niya sa'kin, "Apply, ba't ka pa maghahanap ng dudugtungan? Eh, nag-top ka na sa mga ibang company. Kaya mo na 'yan." Sabi ko, "Mali. Ang tamang desisyon na gagawin mo," sabi ko ganito, "yung weaknesses mo dapat hanapin mo." Kasi ang nakita ko kay Live Good, global ang market, hindi siya local. Kung local madali, madali lang, eh. Pero kung ang market mo is global, siyempre kailangan meron ka diyang katuwang o meron kang team na maaasahan, 'di Hmm. ba? Kaya do'n sa anim na nag-invite, isa doon, tinatanong ko sila, naghahanap ako na, "Oh, maganda ba talaga? Lahat 'yan tinanong ko maganda ba?" Ang sagot iisa, "Yes, Hmm. apply, napakaganda nito. Timing tayo dito." "Talaga? O sige, matutulungan mo ba ako?" Alam niyo po sometimes 'pag leader ang ini-invite natin, ang Hmm. laging pananaw 'pag meron niyang mga hirit na tinatawag, "Eh, Ah. ano bang ma-o-offer mo sa'kin?" Parang gano'n, 'di ba? Akala Mm. nila gano'n ang hinahanap ko. Hmm. Sabi niya, "Apply, wala akong ma-o-offer sa'yo." Hindi naman ako nahingi ng offer. Kasi Mm. ako yung leader na 'pag nakita ko
na alam kong gusto ko at kaya kong gawin, walang ganun. Mm. Tama? Yun ang totoong leader. Kasi Yes. may mga leader kang mai-invite na tanong, ano support ang bibigay mo? Kaya mo ba ako bigyan allowance, pakotse? Alam mo, Oo. minsan ang naisip ko doon, mas magaling ka ba sa amin? O mas magaling ka ba sa akin? Parang ganun. Tama. Kasi hihingan mo ko na ako nga, di humingi ng offer, ikaw hihingi. May Correct. mga ganun po na ma-encounter tayo. Kaya Mm. dapat be prepared ka doon sa mga ganun na mga leader-lideran lang. Mga Mm. junkie na leader, pag wala ka nang maibigay, lilipat na yun. Yeah. Kaya ako, alam nyo kung ano hiningi ko? Siyempre, yung weaknesses ko. Yung Mm. kahinaan ko. Lahat naman tayo may kanya-kanyang weaknesses, di ba? Mhm. Ang isa sa weaknesses ko po, yung magsalita ng English. Yes. Kahit galing na akong Amerika, hirap pa rin ako mag-English. Ang dami ko ng iba-ibang bansa na narating, hirap pa rin ako mag-English. Kaya doon sa isang leader na nag-send sa akin, sabi ko, bro, isa lang naman ang tatanong ko, kaya mo ba akong tulungan? Anong tulong? Pag meron akong international o sabihin natin English presentation, kaya mo bang mag-present? Alam mo, sagot sa akin, of course. Ilang years na ako sa call center, Mm. manager ng call center. Yeah, babanggitin ko yan, yung aking brother, ang Yeah. aking direct sponsor na si James Sareno. Yan. Yes. Alam niyo po, nung sinabi niya yon, ano masagot ko sa kanya? Sa'yo ako magjo-join. Mm. So isipin mo, ang daming leader na nag-invite sa akin. Pero bakit siya pinili ko? Kasi yun yung alam ko na pwedeng makakatulong sa akin. That's right. Tama? Yun dapat. Kasi sa Galing. totoo lang, sabi nga nila, maraming nagjo-join sa networking. May kumikita, pero mas maraming hindi. Totoo po yan. So, yan. May mga reason, sabi nga nila, dahil ba sa company, lahat po ng company magaganda. Walang pangit. Lahat po yan, guarantee. 100% maganda. Why? Kasi bakit? Lahat may nagmi-milyon ang kinikita. Lahat ng product, effective. Wala hong hindi effective ang produkto kasi lahat may testimony. Alam nyo saan nakakatalo? Sa team. Sa team na masasamahan mo. Diba? Kasi halimbawa, kahit kakilala, kaibigan, kamag-anak, kapitbahay mo, member ng magandang company. Pero kung hindi ka matutulungan magpaliwanag, magkumbinse, so Wala. tendency, matatagal lang kang kumita. Kikikita. Lalo na kay Live Good, pwede ka kumita. Pero matagal at mabagal at maliit. Di ba? Kaya nung naisip ko yun, sabi ko kay Coach James, sige, sa'yo ako sasali. Sabi ko doon sa isang leader ko na hindi pa member na nag-invite, si Coach Maki Makapagal. Yan. Okay. Yun eh. In-invite ako pero hindi member eh. So ngayon sabi ko sa kanya, bro, baba tayo. Dito tayo join. Bakit? Makakatulong sa atin to. Global ang market. English ang salitaan. O isipin niyo po ngayon, siya ang nag-aalaga ng grupo ko sa Canada. Right now, almost 2,000 na yung member ko sa Canada. Right now. Dang. Di ba? May platinum po ako na nasa Canada, si Mike Marcelo. May bago akong gold ngayon na si Ian Pagkalungan na nasa Canada, parehas ko direct. So, ibig sabihin, ang bakbakan nila puro English. Sabi ko, bahala kayo dyan, English yan eh. Dito lang ako. Sino tumutulong? Siyempre, yung napaka-pogi kong apply na si James Sareno. Siya ang Yeah. bumabakbak. Kaya nga, yun po yung tinatawag natin, diskarte. Mm. Alam nyo, hindi naman dahil sa magaling ka kaya kakikita ng malaki. Dapat madiskarte ka sa ganitong industriya. So, ginamitan ko ng diskarte. Sabi ko, eto, magaling tong apply na to. English to. O, dyan ka. Tama? Ganun dapat. Kaya ako, nung nag-start na ako dito, dahil nga, nakapili na ako ng sasamahan. So, I decide, sabi ko sa kanila, doon sa tatlong apply ko pa, may tatlo pa ako. From Coach Fernan, merong si RC, yung direct niya, tapos si Jesse Ramirez, bago si James. Bago ako, pang-apat pa ako na generation niya. Sabi ko, malayo pa ako kay Coach Fernan. Teka, sabi ko, meron ba tayong system? Sabi niya, yun lang, wala pa. Sabi ko, dapat, pag magsisimula tayo sa ganitong industriya, kailangan, may platform na tayo, may system na tayo na kung paano natin ito gagawin. So, I decide na bumuo ako ng system. So, yung system na yan, from day one, up to now, yan lang ang ginagamit ng buong team ko. Let's imagine, ang total member ko right now, nasa 11. 11 pa lang. Yung direct. Pero total ng member ko right now nasa almost magkulang-kulang 6,000 na po yung total member. Yes. Di ba? Tapos na-hit natin ang diamond position ng almost 4.5 months lang. Natapos ko po ang diamond position. So yan, yung bakit ako nandito kay Live Good. Okay, kasi may nakita lang tayo. Grabe, no? Ang pacing, no? Talagang tutunganga ka. Talagang bawat word, no? Talagang aabangan mo eh. Grabe, ang daming comment dito, Coach Janet, no? And Coach... Ako din nagsulat ng ano eh, ng takeaways. Ang dami talaga na ano rito. Grabe, grabe, grabe. Ayan.
Anyway, no, Ayan. Coach Rex, ako Yes, yes. nabutan, no, habang nagkikwento ka. Talagang ramdam ko yung story mo yung mula simula hanggang Yes. na ano ko talaga Yes. naramdaman ko talaga And naniniwala ako na yung mga tagapakinig natin dito ay talagang blessed na blessed at talagang nag-aabang no ng mga mamumutawi sa bibig mo na kanilang mapupulot at mai-apply sa kanilang team, sa kanilang grupo, no. Isa na Yeah. dun yung may nagtanong paano ano yung tamang approach sa no na kaya mo inano ang MLM, pinatulan, no? Kasi nga manager ka na ng McDonald. Ano yung nagpa-convince sa'yo bago ka nag-try, no? Ano yung tamang word na ginamit and then sinubukan mo yung network marketing? Bago 'tong LiveGood, yung unang Yes. mo talaga, ano yung tamang kahit yun lang part lang na yun? Yung sinabi ko kanina na kaya ako nag-decide pumasok sa ganitong industriya, kahit manager ako ng McDo, pero alam ko sa sarili ko na hindi ko kayang makuha yung pangarap ko. Kasi sabi ko sa inyo, bata pa lang ako, mataas na yung pangarap ko. So alam ko doon sa ginagawa ko ay hindi ko makukuha yung pangarap ko. Bakit ako mag-i-stay doon sa ginagawa ko na alam ko naman na hindi ko kayang makuha yung pangarap ko? Meron namang opportunity na pwede kong subukan that time, 'di ba? Kaya lang nakita ko 'to, yung gantong industry na multi-level. That's why bakit ako nag-decide. Sabi ko that time, nasa 23 years old ako nung nakita ko yung ganito Sabi ko, 23 pa lang ako, subukan ko ng isang taon. What if walang mangyari sa akin? So 24 pa lang ako. ginamitan ka nung nag-invite sa'yo ng what if? What if merong opportunity na pwede kang kumita ng 100,000? Bakit di mo Hindi, tinanggap? naging personal na ano ko na sa sarili ko. Okay. Kumbaga, nag-decide ako sa sarili ko. Kasi ang dami nilang sinasabi na maganda, maganda, maganda. Mahirap ma-justify yung maganda nang hindi mo nasusubukan. So ako, ginawa ko, tinry ko yung sarili ko. Kasi nga, wala namang nangyayari doon sa pagiging manager ko. So bakit di ako susubok? Kasi kahit sabi nga natin, kahit mayroong ka resulta o wala ka resulta, diba, doon sa ginagawa mo, so mapapaisip ka Ang iisipin mo lagi, paano kung gawin ko 'to? Paano kung mangyari sa'yo, yun ang nangyayari sa'kin. Yeah. Tama? So it's all about timing, no? Yes. Na-timingan ka na rin ng nag-invite sa'yo kasi nandun ka na sa stage ng realization, no? Yes. Kung isang lesson doon, never give up inviting people or yung pina-prospect mo. Baka di mo alam, time niya na. Kapag Yes. in-invite mo, no? Maaring nung time na in-invite mo, hindi pa siya ready, pero may mga panahon na ready na siya. Yun, kaya na-timingan, no? Si Coach Rex. Correct po. Yan po, Coach, yan po yung isa sa, kumbaga, ina-apply ko right now. Yung word na timing. Alam niyo kung bakit? Timing is everything talaga. Marami ako in-invite before. Pero siyempre, hindi naman lahat sasama kagad. Yeah. Yung iba sumama, pumwesto nga lang Isipin nyo, pumwesto lang. Pagka pwesto, wala, hindi nag-invite. Pero, sabi ko na lang sa sarili ko, okay lang, nag-decide na naman siya Pero wala lang ako sa tamang timing sa kanya. Alam niyo po, after a year, na-realize niya na ito na pala yung tamang timing na para gawin niya. In a span of 45 days, yun, nag-gold na ngayon. Kaka-start lang niya. Isipin nyo, last year pa nag-join. Nag-active itong March 16 lang. March 16, ngayon, mag-gold na siya. Grabe po to. Abangan niyo po itong leader natin to. Sabi nga, hindi siya papayag na hindi magdadiamond Kasi, kumbaga, kilala to sa industriya. Yung mga, huwag kayong matakot na mag-invite na malalaking tao. Sabihin na natin yung mga leaders, huwag kayong matakot. Bakit? Minsan na-approach yun lang, baka tama yung na-approach mo lang, pero hindi ka timing. Okay lang yan. Pero ikaw ang hahanapin, lalo na pag naalala nila na ikaw naglilibgod ka. Huwag kang mahihiya, huwag kang matatakot. Huwag kang sabihin natin, huwag mo palagpasin yung opportunity na ikaw pala ang magbibigay sa kanila. Right now, grabe sobrang aggressive ngayon nila. Yeah. Sobrang aggressive. So, na-timing, tamang timing na. Sila, tumiming lang din sila na pwede na sila na mag-expose, ready na sila doon sa timing na bumataw, mag-invite. Ano po yun? Talagang timing. Tama yung sabi mo, na-timingan ako nung nag-invite sa akin. Di ba? So, yun po yung pinakamaganda rito na ang ginagawa natin, nasa tamang timing ka na. Bakit di mo itatry ngayon? Di ba? Okay. Merong mga distributor sa LiveGood.
marami naman silang direct, no? Pero hindi sila nagra-rank up. Na meron dito, parehas lang halos kayo ng direct eh. Pero why you are a diamond and 6,000 na ang people mo, no? Ang distributors under you. Samantalang itong parehas lang naman kayo ng direct ng dami, pero hindi siya nagra-rank up. So ano yung meron sa mga direct mo? Ano yung klaseng tao yung mga pinili mo na dinirect mo dito sa LiveGood? Okay. So yung doon sa 11, 3 pa yung kapatid ko doon. Okay. Sa So, dinami ko. 11 minus 3, 8. 8. Oo. Okay. Yung 8 na yon, talagang kumbaga from day 1 pa lang nila, kailangan mo kasi alalayan eh. Kailangan kasi ibigay mo yung idea sa kanila. Hindi kailangan ikaw ang magaling. Ang kailangan, maituro mo yung meron ka na idea para mas ma-leverage ka. Mahirap kasi yung ikaw lang ang nakakalam, ikaw lang ang lagi nagtotalk, ikaw lang lagi. Dapat, ako nung ginawa ko dun sa mga leader ko, inorient ko sila about LiveGood. Ano ba si LiveGood? Yung iba nag-self-study pa, sinabayan pa ako habang tinuturo ko, habang ini-input ko yung system na meron ang DSI. Sabi ko, ito yung sistema, kasi sa system, na kumbaga, alam mo kung paano mo i-guide. Tandaan nyo po, kasi kung ikaw lang ang may galing, mapapagod ka. Pero kung may sistema, very duplicatable. Kaya mabilis po yung duplication ng grupo. Kasi nga, may system na ina-apply. Nakapokus kami on the system, hindi kami nakapokus doon sa galing lang. Kahit leader ka, kailangan ito yung gagawin mo. Hindi pwedeng, kung yung gusto mo, it's up to you. Kung magka-problema, hindi ko kaya solusyonan. Pero, pag may sistema na tumatakbo sa isang organization, mas madali mo mag-guide, mas madali mo ma-troubleshoot kasi pag may nagka-problema sila, alam mo, kasi ako gumawa ng system, alam ko kung paano ko i-address yung problema nila. Number 1, mahirap mag-invite. O, tuturuan kita kung paano sasabihin sa pag-invite. Ano next step mo after ma-invite, may gagawin ka ulit. May step by step. May 4 na step ako tinuro sa kanila kung paano nila gagawin step by step lang. Yun lang ang sikreto ng grupo. Hindi talaga kailangan sobrang galing. Dapat alam mo lang yung ginagawa mo. Can you share the 4 step na tinuturo mo sa mga tao mo para sa gayon kung gusto pong tularan or i-follow ng mga tagapakinig natin, ipa-follow nila, no? So may resulta eh. May na-create na leaders, may na-create na organization, grupo, meaning your system is very good, no? Or Yes. productive yan eh. So can you share your 4 Yes. yung naman. things na baka Sige. mapulot lang ng mga tao natin? Okay. So, meron kami rito kasi na ginagamit na 4 easy steps. 4 lang yung step. Ang lagi kong tanong sa tao, ako kahit gusto mo at kahit may pera ka, okay? Kahit gusto mo, kahit may pera ka, at hindi mo to kaya itong 4 na step na papagawa ko sa'yo, huwag ka na magbayad. Kasi nararamdaman ng kausap mo na hindi ka after sa joining. Tama. Sometimes kasi tayo pinipilit natin na mag-join yung tao. Tama? Dapat, kayang gawin. Di ba? Kayang gawin. Ano yung 4 na step? Step number 1, tinuturuan po namin ng approach. Ang pinakamahirap gawin sa industriya ng network industry, yung approach. Paano ka mag-iimbita? Ano sasabihin mo? Yan po yung pinakamahirap. Kaya meron kaming spiel. Meron may script na yan na ano yung itatanong mo lalo pag bago ka, hindi ka talaga networker, lalo kung negosyante ka lang, tuturuan mo na ng tamang approach. Tama? So, after the approach, ang gagawin naman, send mo na yung video kasi na-approach mo na eh. Nakapagtanong ka na eh. Send mo yung video. Meron kami 6 minutes video, meron kami pag gusto ma-differ knowledge, yung 20 minutes ni Coach Fernand. Yun lang yung sinasend namin video. Ngayon, pag napanood si video, third step tayo, doon naman sa tinatawag naming coaches, yung support. So, ibig sabihin, ang gagawin lang nila, mag-video call lang sila, i-add kaming mga coaches. Lahat ng coach, i-add yun. Kunyari, itong coach na to, sige, proper matching. Ibig sabihin, kung ang kausap manager, so kami mga manager ang iharap. Kung ang kausap seaman, yung mga seaman na leader ang papakausap. Tama? So ngayon, para magkaroon ng proper matching yan. Mas magkaintindihan. Pareha sila ng lengguwahe. Alam nila yan. So ngayon, yun yung magpapaliwanag, yun yung mag-i-express sa kanila lahat.
kung paano, ano si Livegood, paano maganda. So with support, yun yung pangatlo. And then yung pang-apat, send mo lang yung application form o yung Power Landing page. Mm. Let's imagine, tingnan nyo approach, send ng video, tapos yung ating support, di ba, with coaches, and then pang-apat, yung ating send ng Power Landing page. Link. So sa tingin nyo, itong apat na to, kaya hindi? Kaya. O, hindi mo Kaya. join. So kaya nag-join yung tao na mabilis kasi kayang gawin. Galing. Tama? Pag mahihirapan siya, huwag niyang gawin. Tama. Coach, Oo. isang spill lang ng yung sa number 1, yung approach, tamang approach ng pag-invite. Okay, dalawa yung spill. Bibigay ko Okay. na parehas. Okay. Number 1, minsan kasi palasak na yung ginagamit natin na gusto mo ba ng extra income? Mm. Ayaw na nila madinig yan Alam nila networking, di ba? So, first, ask mo ng yung script natin, pwede bang magtanong? Yan. Ay, syempre, sasagot yun. Mm. Tama? Pwede ba magtanong? Di syempre sasagot. Ano yung tanong mo? Second spill, nasa subscription business ako right now. Naghahanap ako ng mga gustong mag-subscribe na potential kumita. So, nandoon na ako sa goal na anong gagawin mo? Magsasubscribe ka lang na pwede ka kumita. Anong gagawin mo? Magsasubscribe nga lang. So, maiiwasan natin yung ma-delay na bakit di na siya nagsasubscribe? Ang usapan natin na gustong mag-subscribe. Bakit ka nag-join? Kasi gusto mong mag-subscribe. Yes. Tama? So, yun lang. Yun yung dalawang approach. Galing. Basic na basic. Ano guys, Yeah. nagsisisi ba kayo at hindi nyo dinala yung mga tao nyo rito? Yan ang sinasabi ko sa Correct. inyo. Laging may surprise. Mhm. Ka Monday, no? Grabe. Thank you, Coach Rex, pero hindi pa tayo tapos. Ako po Apo. ikikilabutan at ang dami po nating learning. Even Coach Yes. Fernan ay nag-aaral ngayong gabi na to. Yes. Lalo na kayo. Okay. Coach Mhm. Rex, magtatanong si Coach Janet, no? Sige po. Yes. Huwag English Coach Janet, huwag English. Pag in English ni Coach Janet, Englishin mo rin ha para Sagot ko lang lagi, I can't speak English very well, but I know how to earn millions. If you want, learn Tagalog o Yeah. speak Tagalog. Grabe, excited tong mga tao, guys. Nako, kung nakikita niyo lang mga mukha ng mga to, ako ramdam ko, excited tong mga pakinig natin. Go ahead, Coach Janet. Actually, na ano na yung mga ibang question ko kasi more on ang tinake down ko dito is yung takeaways. Kasi inaaral ko yung before ko itanong yung question para lang mag-share ng konti. Yung inaaral ko habang nagsasalita si Coach Rex, inaaral ko yung pattern niya kasi you have to associate yourself with successful people. Yes. Tapos dun ka mag-leverage, which is yun yung ginawa niya, right? So, very clear na from the very start, klaro na siya kung bakit siya, alam na niya yung rason bakit siya nag-join sa Live Good. Yeah. And then sabi niya, take note sabi niya, naghanap ako ng kukonektan ko. Talagang very humble siya na ang weakness ko, hindi ako marunong mag-English. So nag-leverage siya dun sa weakness niya na hindi di ba? So clear siya, nag-decide siya, and then in-acknowledge na, that is self-awareness, in-acknowledge na ngayon yung weakness niya. And then sabi niya, may system. So, I'm sure yun nga, save yourself time, energy, and money. So, doon na naman. So, talagang plug-in siya. Kaya talagang guys, if you are taking notes, aralin nyo yung pattern ni Coach Rex. From umpisa, clarity, and then nag-decide siya, nag-leverage siya doon sa upline, yung weakness. In-acknowledge niya yung pattern niya na, ito yung hindi ako marunong mag-English. So, kailangan ko connect ko doon sa weakness ko. So, the humility, again, attitude yun, guys. So, yun. And then my system. And then yun, very basic. He keep it simple. So, yun. Yun ang takeaway ko. Ngayon, yung question ko, Coach Rex, since, di ba, yung pinanggalingan ninyo na traditional business, o traditional MLM, nagbago po ba yung mindset ninyo dahil nga iba yung model natin? So kung nagbago or hindi, ano yung naging approaches nyo na kakaiba dun sa dati na pwede nyong i-impart sa amin? Actually, Ma'am Janet, wala namang, kumbaga yung pattern ko before, actually yung system na ginagamit ko na iba. So, in-enhance ko lang kung ano yung magmamatch dito. Enhancement lang. Kasi kailangan ma-innovate mo Kung ano ba yung platform ni Live Good,
doon sa dati mong platform na ginagamit. May mga ginagawa na kami doon na yun yung way kung paano kami nagbi-build ng organization sa dati naming company. So in-enhance ko lang kung ano yung pwede na may makakatulong. Doon pa rin ako sa room na sa tinatawag natin na nagtanong din ako sa lahat. Even yung 3 ko na uplines pa, ang tanong ko sa kanila, paano ko gagawin si Live Good? Nag-ask ako sa kanila. Sabi nga nila, ano ka ba naman, kaya mo na yan? Sabi ko, hindi. Dapat binigyan nila ako ng information about kay Live Good kung paano ko nabuo yung system. Hindi naman mabubuo ang sistema nang wala kang kailangan foundation na panghugutan na, ito pala dapat, ito. So, ina-adjust pa namin yan. Kumbaga, hindi kaagad pag-start namin konkreto, hindi po. Along the way po, marami ng innovation na nangyari sa ano namin, sa mga spill namin. Kasi dati tinaray namin, ask mo lang, gusto mo ba ng additional income? Dahil lagi ang comment ng tao, wala nga hindi naman nagre-response sa upline Gusto nyo talaga mag-response. Di magtanong ka lang, so for sure, magre-response. Kasi ang sinagot ko lang kung ano yung mga concern nila. Ano ba yung concern? Hindi daw nagre-response. Di tanungin mo lang, pwede ba magtanong? For sure, sasagot siya 100%. Pag sumagot, banata mo ulit kasi nakakasagot na. Tama? Yung approach mo, pumapasok ka na. Di ba? Kaya, doon sa start pa lang natin, kumbaga, may konti kami na ginamit, pero in-adjust pa rin namin. Kasi, ibang platform si Live Good. Iba. Sobrang layo. Si Edwin Pancho, no? Edwin Yes. Pancho, tsaka si nawala daw yung pakitulungan po yung audio nila, tsaka tong si Danilo Onilongo. Ayun, kami po yung nagkakarinigan, sa inyo po may problema sa audio nyo. Danilo Onilongo, pakitulungan po kasi alam niyo naman na kami po yung nag-host dito. Ayan, tsaka si Edwin Pancho. Sayang kasi yung mga magagandang message ni Coach Rex, no? Sa atin. Ayan. I have a question, no, Coach Rex. Yes. Sige lang po. Yung excitement mo na meron ka dun sa mga past MLM na nasalihan mo, no? Lahat naman yan magaganda, no? Ano yung difference ngayong dito kay Live Good? Ano yung excitement na nakikita mo, nagpapa-excite sa'yo? Ano yung kaibahan nung nabivision mo, na nararamdaman mo sa mga dating kumpanya na nasalihan mo ngayon na nandito ka kay Live Good? Okay. Una sa ano yan doon sa timing ko. Kasi nag-join ako last year 1 year and ano pa lang ako, 1 year and 1 month. So last year March ako nag-join. So ang nakita ko lang dito, yung nakaka-excite kasi, nasa 1 year and 5 months pa lang si Live Good. So yung tatakbuhin nito, malayo. Ang vision ko kasi kay Live Good, long term. Nasa long term yung tingin ko. Hindi ko siya tinitingnan na ngayon lang ako pwedeng kumita rito. Kasi naalala ko yung dati kong company, kay AIM. Nag-join ako doon 1 year and 6 months na yung AIM Nag-join ako doon 1 year and 6 months. So, inabot ko yung ganun kalaking income na kailangan ko magbenta ng maraming produkto para kumita. Samantalang, yung dito, ang totoo po niya dito, nung nag-join ako, sabi nila, may mga napepresentan ako, hinahanapan ako ng product. Sabi ko, iba kasi to si Live Good hindi kailangan ng product para maging successful ka Yun ang una kong pananaw. Kasi totoo, napagod ako kakabenta ng product Doon ako na-excite dahil hindi na ako magbebenta ng product. Sa totoo lang, sa 22 years ko, lahat yon kumbaga kung kumita man ako ng malaki doon, because million ang binenta kong product. Ang na-excite ako rito, Live Good. Umabot ako sa 1 year. Kakadating nga lang noong February. Noong February lang dumating yung aking product. Kasi order ako din Nung January lang ako umorder, nung February dumating, sabi ko, oo nga, no? Ibig sabihin, without selling, di ba, hindi ka obligado na magbenta, kumikita Hindi mo kailangan gumamit para kumita Sabi ko, kaya ako gumamit, sabi ko, para sa sarili ko na lang. Totoo, kasi hindi naman lahat kaagad pag-join, kailangan mo paggamitin. Paano ko yung iba nagsisimula? Hayaan mo pag kumita, gagamit yan. Bakit? Sa ganda at mura ng product natin. Guys, believe me,
Ako nga, kasi may ginagamit ako mga product sa ibang company pa. Nagagamit ko pa yun eh. Kasi yun yung paniniwala ko na doon, yun yung makakatulong sa akin. May mga tinatawag tayo, ito yung belief mo eh. Ito yung makakatulong eh. Pero right now, inuunti-unti ko, ini-engage ko yung mga product. Oh, ito yung mga product natin. Andiyan na yung mga product natin. Oh. Di ba? So, ibig sabihin, naka-order ako because gusto ko pang personal. Mm. Along the way kasi, kaya ako na-excite, pinaparami ko yung mga member ko. Let's imagine, pag dumami ang member mo, may isang product pa lang nilabas at gumamit pa lang yan, magkano kikitain mo? Tama? Doon pa lang sa isang produkto. Kaya dapat, sabi nga nila, kung wala pa yung warehouse dito sa Pilipinas, dapat mas ma-excite ka para tayo nasa pre-selling. Yeah. Alam niyo ba yung pre-selling? Tingnan nyo yung mga ibang company, ba tayo? Pag tayo nag-market dito, dito yung company. Bago pa makarating sa ibang bansa yung produkto natin, ang tagal. Tama? O Tama. pagdating naman doon, wala namang bibili. Useless. Yung mga ibang galing sa ibang bansa, pag pumasok dito sa atin, di ba? Pag ikaw, malaki yung grupo mo, di ba? Parang nasa pre-selling pa lang tayo ngayon. Ngayon, paglabas ng warehouse dito, marami nang bibili, mas malaki yung pwede mong kitain. Correct. Di ba kung nagbebenta ng mga kondo, kumikita na malaki sa pre-selling? Yeah. Bakit? Kasi mura ang bilihan, mababa, at maraming kaya pang bumili. Pero pag dumating yung time, may warehouse dito, tapos 2 o 5 lang o 10 lang ang member mo, Naku po. ano kikitain mo? Aanin mo naman yun nandito yung warehouse, wala ka naman palang bibili. Tama. Tama? Kaya ako, yun yung excitement ko na kahit wala pa yung produkto o wala pa yung warehouse dito, excited na ako. Kaya pinaspasan ko to. Binilisan ko na pamaparami. Kasi alam ko, darating ang time na pagdating ng warehouse dito, o malapit man dito sa bansa natin, guys, bibili at bibili. Kikita at kikita ka. Gumamit pa lang yan pang-personal. Hindi pa yan mag-send ng mga tinatawag natin yung retail site nila. Pang-personal use pa lang nila. Guys, malaki po pwede nyo kitain. Totoo yan. Totoo yan. Di ba? Yeah. Oo. Ganun ako ka-excited dito kasi nga, yung nakikita o nabivisualize ko dito, sobrang genius ng mga may-ari natin. Sobrang na-anticipate Sobra nilang na-anticipate yung pwedeng mangyari. Without warehouse, without products in the Philippines, Yes. no? Yes. Ang daming kumikita tayo. Yes. Ano pa pag nandito na ang Yes, coach. warehouse. Grabe talaga. Yun yung pinopoint natin na bakit tayo excited kahit wala pa yung warehouse. May excite ka na. Yes. Yung Yeah. iba nalulungkot, ang daming complain about, wala kasi. Hindi Actually, ka kaya payamanin ng ano mo. note lang yun, Coach Rex. Negativities mo. And defensive, no? Sa Yes. kanilang pagkawalan ng resulta, ginagawa nilang depensa na kaya sila hindi umangat, walang warehouse. Mali. Yeah. Saka, coach, Dahil isa sa mga umangat, nakita ko kasi dyan, Sige. hindi nila nakita yung platform. ng digital. Oo. Di ba sabi nga, subscription. Yeah. Di ba? Di naman niya in-emphasize na kailangan magbenta ka na magbenta. Sabi niya, maghanap ka ng magsasubscribe. Bibigyan ka ng komisyon. Kasi nakaseparate ang product natin doon sa compla natin. Yeah. And Di even ba? the founder and the formulator, anong sabi? I did not create products to sell. Hindi nila naintindihan. Yes. Oo. Diba? Kaya dapat alam lang. Dapat may idea na sila. Kaya Yan. ngayon, yung excitement mo tataas pag alam mo na pwede ka palang kumita without the warehouse. Di ba? Pwede mo makuha yung pangarap mo, yung goal mo. Kasi ang dami na nakagawa Di sana, hindi tayo kumikita ng, kumbaga sabi nga, 6 figures. Kung aantay natin lahat. Di ba? Kaya lang, kumbaga, dahil nakita natin, na-visual natin, kaya tayo excited. Kaya mapapansin mo kung sino yung excited dito, siya yung mabilis makuha yung goal niya. Yeah. Di ba? Ganun po yan. From Ariel Griarte, no? Sabi niya, grabe talaga, relate po ako sa dating company. Hirap ubusin ng products. Buwan-buwan na ang kailangang maubos mo. Baka ma-expire, samantala sa Livegood, iba talaga. Ayan, ang galing ni Coach Rex from Patricia Plata. Sige, Coach Rex, para may sasabihin ka. Saka ito pa, tingnan nyo po. Aswerte nga natin, wala tayong kumbaga auto maintenance Auto-ship, di ba? Yung wala ka kailangan maintenance. Samantalang iba, di ba? Para kumuha ka ng commission mo, kailangan bumili ka ng ganito. Minsan, yung binili mo, yun lang din yung makukuha mo na commission. Di ba? At ka pa mag-maintain. Dito 100% ibibigay sa'yo yung commission mo. Tama?
Yun ang malaki doon. Doon dapat doon ka ma-excite na. Dapat nga, kung napagod ka na doon sa mga dating company na hindi ka na, doon mo kailangan mamuhunan ka. Di ba? Right. Mamuhunan ka. Mm. Papadala mo. Uutangin pa sa'yo. Samantalang dito, May bala ka. Gusto expired. mo, send mo lang tong retail send ko. O, bala ka. Hindi ka naman sa akin magbabayad doon sa company. Di ba? So, pinagaang. Pinagaang talaga. Sobra. Lahat lang, no? Kung lahat lang ganyan naintindihan ang libro. Yes. Yung Grabe. ganyan ng mindset. Oh, Tsaka- Ganyan. Tsaka tingin nyo mga pa-coach, tingnan mo. Hmm. Ang ma-excite ka rito, doon sa package natin, Oh. doon sa membership. Doon ako baliw na baliw eh. Kasi ito yung pinapangarap ng maraming leader. Noon pa. Yung sabi nga na pag nagbayad ka ng $50 natin, di ba yung 3 replicated site natin, Doon pa lang. doon pa lang eh. Isipin mo sa makita na, Bawing-bawi na. Grabe. yung corporate site pa lang, doon na yung may-ari, andun na yung mga nagtitrade, andun na lahat ng information. Hindi mo kailangan mag-English. Mm. Doon ako na-excite. Hindi ko kailangan mag-English kasi English na yung pinapresent ni Ben Glinsky. Babae. Di ba? Pangalawa, di ba meron kang dropshipping? Doon pa lang, panalo na tayo. Kasi bakit? It cost mga 150,000 para magkaroon pa ng ganun. Samantalang dito, binuo na, nilagay na dyan. Tapos yung personal natin na power landing page, na pag may kakilala ka, dadaan sa page mo. Dadaan dun sa ano mo, sa website mo. So ibig sabihin, ganun pa lang, andyan na. Nilagay na nila. Hindi nila na-appreciate you. Yun yung matagal na pinapangarap ng mga top leader na, kumbaga, dapat may ganito yung company namin, dapat may Yeah. ganito para mas mapabilis. Ngayon nandito na. Ewan ko ba? Yung Di ba? sinasabi din na alam niya, no? Alam niya yung Yes. paano ka magiging successful dito kay Libgood. Yes. Daming Binigay na sa atin lahat, honestly. Binigay na sa atin. daming gigil, no? Ito Yes. si Jobelito Balonga Ombayan, nanunood ako at nakikinig at nadagdagan ang panggigigil watching from Yeah. Davao City. Grabe, gigil na Ito gigil din yan. You know? si Don Coral din natutulungan ni Mentor Rex from Bicol. I appreciate much kung paano siya mag-emphasize sa mga subscribers na gusto ring i-align ang sarili para maging diamond din. Yan. And Sir Yes. Prudente, ang galing naman po talaga ng ating diamond coach na Yes. guest for this Oo. training. Ayan. So, Thank you, grabe Coach nga eh. Thank you, Coach Rex. Learning so much as newbie in network marketing from Gemset. Yes. Ayan. Coach Ryan, eto sabi, Coach, any advice sa mga old networkers na hindi pa makabutas? Daming invite pero na-discourage pa din yung skillful pero hindi pa din mailabas ang burning desire o full potential. Thank you po, Coach. Yung mga old networkers daw, no? Hindi alam mo Take yan, off. hindi maka-take off. Ano kasi yan eh, pag sinabi mo kasing mga old networker, kumbaga may tinatawag na sakit talaga eh. May mga diseases eh. Ang tawag dyan, upline syndromes. Yon. Yung pag sinabi upline syndromes, yung thinking na nila na upline sila, alam na nila, pero hindi sila willing to learn. Yung basic. Yes. Dapat Yun. lagi nandun tayo sa basic na basic ka. Paano ka ba mag-approach? Adjust ka ng adjust dapat. Ang dapat andun ka doon sa willingness. Kasi pag feeling mo, leader ka, kaya totoo po yun, maraming pumasok na leader kay Libgood, pero nasaan sila ngayon? Nag-aalisan. Why? Kasi kung totoong leader ka, dapat mapapatunayan mo na dito, dahil madali na nga to, kung kailan madali, dapat mas mapatunayan mo, magkaroon ka ng resulta. Correct. Kasi sinasabi natin madali, dapat justify mo na magkaroon ka ng resulta. Sabi nga nila, kung 1 buwan ka na dito, ituloy mo na. Kung 3 buwan ka na, mas lalo mong ituloy. Pag ikaw nasa 1 taon na, dapat mo talagang ituloy kasi mahihiya ka talaga niyan. Dahil sinasabi mo sa kakilala mo, dito kikita. Tapos bakit ka magkukwit? Ang pinakamadali kasing gawin sa industriya natin ay mag-quit. Yeah. Kahit ngayon, any moment, ngayon, pwede ka na ngayon mag-quit. Pero yung success natin, medyo talagang kailangan yan. Pinag-aanahan natin yan. Pinagtatrabaho yan. Yes. Di ba? Yes. Quit Yeah. never win. Winners Sabi never ni Coach. Yeah, sabi ni Coach Maki, pa-shout out po sa Academy ni Mentor Rex. Ayan. Yan. Yeah. Yung The One Akala ko Academy. muna si Sir John Calum. Ikaw ka. Alam niyo po, yan, isa yan sa mga ano namin, yung The One Academy namin.
ito kasi yung part kasi na ito yung binigay namin for free sa buong team. SI. Na once na nag-join ka, so free yung training for kung paano mo gagawin. Yeah. Tinuturuan namin sila doon sa power of duplication. With Tinuturo namin graduation, sa di ba, yes, Coach with Rex? graduation yan. With graduation yan. With ano talaga yan, naka-systematic yung The One The Academy na yan. One Academy. Oo. Ako, I suggest, kung Wow. meron kang gusto na i-culture sa network mo, ay, the best, kung ano yung idea na gusto mo, para alam mo paano magpalaki ng network mo. Tama. Kasi, hindi pwedeng go with the flow. Hindi mo kayang i-guide yung mga leader mo pag hinayaan mo lang sila. Yeah. Hindi mo masasabing leader mo pag iba ang ginagawa nila. Tama. Pero pag ang sistema mo ang ginagawa nila, matatawag mo, leader mo kasi system mo yung ginagawa na. It's Yes. very powerful na duplication po. Kaya meron kaming nilagay na academy o yung The One Academy dito sa grupo ng DSI. So part yan ng kumbaga under DSI. So meron kaming schooling for sa mga willing na matuto, willing kumbaga talagang makuha yung pangarap nila. So isang part kasi ito is knowledge. Kailangan ipapaka-importante po niyan. Diba? Nyo yan, ha? So that is One. exclusive on your team, Coach Rex? Hindi, Yes po. may nagtanong dito, exclusive Yeah. on your Opo, team. exclusive po. Okay. Yan. So yung mga leaders, Okay. no, na meron ng mga malalaking organization, you can do that also, no? Kagaya ng ginagawa ng DSI, The One Academy. Ayan. From Ofelia Perez, who I need to expand my network. Thanks for inspiring me again, Coach Rex. Ayan, no? Daming gigil, no? Lalo to si Terry G, kanina pa to nagme-message eh. Ang daming talagang learning. Ayan. Thank you, Coach Learning. Ay, sa learning, dami. Ayan. Sobrang nabaliw ako, Coach Rex. Yan, from Levi. And na-refresh ako, sabi niya. Alright. Si Andre Tilag, wala daw sound, pakitulungan. Galing, Coach Rex. Coach Fernan, thank you. Watching from General Trias, Cavite. From Randy Calipdan. From Kuya Handel Magnanaw, yan ang pangarap ko dati, online store at hindi magawa-gawa ng company na sinalihan ko dati. Ayun. Proud member of DSI with our Diamond Leader Mentor Rex Campanya, nakaka-bless na part ng The One team. Ayan ha, from Wendell Mina. Okay? Ang dami ba? I'm a newbie here. I have no experience network marketing but I'm willing to learn. I hope they can help me. Ayan. And from Ogki, sana after this training, umaapoy pa rin ang excitement natin. Sana hindi tuwing training lang, no? Nabubuhay ang burning desire natin. Kasi nakasalalay sa mga speakers or sa mga coaches ang success natin. Yan, application dapat, no? Yan, from Ogki. And Rene Manluna, sana ganyan lahat ng coach ginagawa ni Coach Rex. Grabe sa downline nila. Pwede po ba humingi ng advice, Coach Rex? Maraming salamat po. Pwede. Pwede naman. Hanapin nyo lang. Pwede. Ayan. From Roman Fernandez ng Texas, restart, refocus, renewal. Ayun. From Eliza, thank you, Coach Rex. Kampanya for more learning. Dami po namin napupulot na approach. Ayun. Ano po yung The One Academy, sabi ni Terry G. Yan po ay training po nila sa kanilang team. Na with graduation po yon. Ayan. Free po nilang binibigay sa kanilang team. Ayan. Pagbalik, pasasalamat. Dami po learning from Ederlina. Vicky Molina, wow, pwede bang mag-join sa The One Academy ni Coach Rex? Ayan. Live good with Leticia, Coach. Pwede po ba paturo po? Ayan. And daming rito talaga, no? Grabe. All right. And actually, maaga pa, no? Mga hanggang 1 a.m. tayo eh. Grabe. Kahit 5 a.m. Basta makapag-share tayo. Nadinig nyo? Kahit 5 a.m. Proud DSI member. Si Don. Ayan. Thank you, Coach. Ayan. Rare idea you shared. Thank you, Coach Fernan. For Coach Rex. For Coach Rex. Learned a lot from the boat. Kaya nga sabi ko sa inyo, no, ang Monday, huwag nyong baliwalain, no? Bring your people here. Marami kayong mapupulot, marami kayong matututunan. Coach Janet, baka meron kang gustong itanong pa?
may question lang po ako kasi for sure every person or every leader may mga challenges yan. So actually meron isang nagtanong dito, did you ever encounter yung isang prospect na sin zone lang kayo? Or maybe those people who reject you. So paano nyo po dinidil yun? Okay. Kasi yun yung basic na actually yun yung kung minsan kadalasan na nila challenge nila. How do you deal with rejections and dun sa mga zine zone lang? Okay. So, unang tanong ay sasagutin ko muna yung una. Sabihan nila, pag sinisinson ka, sometimes kasi yung approach mo na una ay hindi na pumasok. So, kaya ni-revise namin yun. Kaya sabi ko, pwede bang magtanong? Oh, siyempre, hindi pa niya alam kung ano itatanong mo. So, for sure, sasagot. Di ba? Kaya ni-adjust ko yun na pwede ba magtanong? Ano tatanong mo? Doon mo na may bibigay yung ano. Okay. At least hindi ka na sinson, di ba? Hindi ka na sinson. Kasi nagiging emotional tayo pag nasisinson tayo Di ba? And then, yung pangalawa naman, ganito ko po siya hinahandle. Most ng question din sa amin yan nung nag-start kami. Ganyan din yung mga question ng mga leaders ko. So, pag sinabi kasi may mga negative sila, ang lagi ko sinasabi sa kanila, hanapin mo kung ano yung purpose mo. Ano ba yung reason bakit mo sila ini-invite? Minsan kasi, meron tayong ini-invite na gusto lang natin. Di ba? Kasi gusto natin sila ma-invite, kasi gusto natin sila mag-join, gusto natin sila mag-live good, pero hindi naman nila gusto. That's why bakit binabatuhan tayo ng rejection o bakit nagde-negative yung mga kausap natin because hindi pa nila gusto. Yeah. Di ba? Hindi pa tayo timing. Kasi, kaysa magbabad ka doon sa mga ayaw, mas marami pa rin po magkakagusto. Baka sometimes, kulang lang yung prospect list mo. Dagdagan mo lang. Tama? Hindi naman natatapos sa 1 o 10 kaibigan mo. Marami pa ho. Mag-approach ka sa hindi mo kakilala. Sabi nga namin, aswerte na nga natin dahil ngayon ang kalakaran niya more on online. Ang daming i-add mo lang ng i-add. Screen mo yung ad nila. Check mo kung mga nag-network na ba to, approach mo lang. O, di ba? So, huwag kang hihinto doon sa isa na ayaw. Mas marami pa rin magkakaroon ng gusto. I-reserve mo yung energy mo, i-reserve mo yung idea na meron ka. Ipunin mo yun kasi doon ka matututo kung saan may sinasabi silang about negative. Doon ka dapat nag-a-adjust. Don't take yun it. pa. Sir Rex, Yes. follow-up question. Yes. Yung po bang pagpo-prospect nyo, is it organic like cold market, warm market, hard market? Or Yes. gumagamit kayo ng automation? And what is your feeling about automation Okay. versus organic? Kami kasi from day 1 namin, organic. Marami nagtatanong sa amin, apply, pwede ba akong pwede ba ako mag-boosting? Pwede ba? Actually sa boosting, na-experience namin kahit no sa mga ibang company namin. Alam niyo yung mga sniper kung tawagin. Pag nakita yung page mo at yung mga nagko-comment doon, inuunahan ka na. Hindi mo rin kagad yan matututukan Meron talaga na pang-online na talaga. Minsan, yun na lang yung ginagawa niya. Pwede. Pero yung kagaya ko, more on offline ako, kahit mag-boosting ako, hindi kahit may nagtatanong sa akin, hindi ko nga ina-advise sa kanila na mag-boosting kayo. Kasi bakit? Makukuha mo yung goal mo. Makukuha mo yung position mo na hindi naman kailangan doon. Gagastos ka, number 1. Pangalawa, hindi mo naman kayang i-maintain. Tama? Pangatlo, masasaktan ka lang kasi pag nakuha ng iba, pinorospect ko yun, nasa boosting ko yun, tapos hindi sa akin sumali. Wala kang magagawa kasi yan talaga ang industriya. Yes. Tama? May mga sniper, ayaw gumastos, nag-aabang lang. Papasok sa may page na may page. Di ba? Lalo pag nadaanan ka, dari ka. Yung mga nadaanan mo, lalo pag sniper na nadaanan yung page mo, kakahuyin pa nila. Kaya ako, much better na mas maganda, i-personal mo. Sabi nga namin, ang goal namin, 5 sa isang araw, kahit di mo kakilala, add mo lang. Kamustahin mo. Approach mo. Yeah. Di ba? Batting average. Dagdagan mo yung batting average. Ang relationship kasi hindi yan overnight, no? I-build mo pa yung relationship, no? Hindi ka sure kung tatagal din sa iyo yan pagka stranger. Iba pa rin talaga yung kilala mo, organic, no? Kaya ako masasabi ko, yung mga matagumpay dito sa Live Good o sa ganitong industriya, ang na-invite nila hindi stranger, kakilala pa rin Kasi pag kakilala, may relationship na. Nandoon na siya, 'di ba? Minsan nga may tampuhan pa kayo pero wala lang.
after ng tampuhan, wala na. Kasi nga, magkakilala na kayo. Unlike stranger, naku, konting bagay lang, di mo yan nasagot, di mo na ano, iba na yan. Iba ng ihip ng hangin yan eh. So, for me, mas organic po kapag you invite your kakilala. No? Ayan. Mhm. Or ako dagdag ko lang. Or mas gawin nyo po yung visibility. Yung visible ka sa page mo o kahit sa Facebook mo lang, nagpo-post ka lagi. Yung tao maiisip nila yan na bakit lagi ito yung pinopost niya? So doon pala nakakapag-build ka ng credibility sa kanila. Yeah. Lalo pag may transaction kami, nag-join sa'yo, may bumili ng product. So yun yung one way of organic na normal mong gagawin on your Facebook. Pero yung para magbayad ka pa for boosting, I doubt na na Tama. makabuo ka. Kasi minsan pag ganun, kailangan gawin din ng mga napasali mo through boosting yan eh. So hindi ganoon siya ka-power yung duplication niya. Medyo mabagal. So bottom line, Pero hindi ako para sa akin, di advisable. bottom line, Coach Rex, kailangan linisin din yung Facebook, no? Hindi Yes. kung ano-ano pinagpo-post mo sa Facebook. Yes. Di ba? Baka Dapat. po Posture. kadramahan or ano. O kaya Yes. iba-ibang kumpanya pinopost mo. Correct. Magulo, walang direksyon, no? Correct. Oh. Or what's better, gumawa ka ng bago mong account. Mm. Gumawa ka ng bago account mo, more on live good lang. Yamanin mo. Oo. Tapos Tama. doon, dadami. Add mo kung sino yung mga hindi mo kakilala doon, nakikita nila yung post mo. Yes. Di ba? Kung di mo maawat yung sarili mo mag-post minsan kasi may mga ganun, hindi Oo. naaawat eh. At the same time, hindi nakaka-capture yung mga dati mong hindi aware sila. Magi lahat ng mo, friend mo doon, bago. Tama. Di ba? Mas malaki yung range ng market mo kaysa mag-boosting ka na nagbabayad ka. Dito, para ka nag-boosting pag nag-open ka ng new account mo, para ka rin naka-boosting, pero organic. Di ba? Wala kang binabayaran, tatap ka lang ng mga hindi mo kakilala. Di ba? O yun, dadami. Ganda ng kwentuhan natin. Very practical, no? Grabe. Si Wendell, sabi niya, 18 ang direct ko, puro long time friends na. Galing. Ako, puro lahat ng invite ko ay kakilala from Patricia Plata. Kaya naman pala, no? Ayun, Winning attitude talaga si Coach Rex no? Talagang ang dami kong notes Nakita ko lahat yung kanyang Iba talaga pag yung may winning attitude. I saw yung open-mindedness and then yung accountability. Ayan na talagang business ko to. Nung nag-decide pa lang siya, sabi niya, accountable ako. So, negosyo ko to. Inaral ko to. So, ganun pa lang So, I hope guys, nagtitake note din kayo every word na sinasabi ni Coach Rex para nakikita niyo po yung pattern niya na talagang winning attitude po siya. Kumbaga, walang tapon di ba, Coach Fernan? Yeah, oo. Kabiglat. Pwede bang i-request siya sa Speakers Bureau kahit ibigay ko na yung slot? Actually, si Edwin Lopez, sabi niya, isa lang na sa Speakers Bureau yan, di ba? Oo. Pwede naman. Oo. Basta pagbigyan tayo ni Coach Rex. Oo naman. Basta si Coach Perna na nag-request Malakas sa akin si Coach Perna. Malakas din kasi ako sa kanya I love you, bro. I love you. Ayan. I love you too. Set up ulit tayo ng banding natin ni RC. Alright? At saka ni Boss James. Sige, set uli natin yan. Ayun, nakaka-revive ang learning tonight. Sana may tumulong sa akin. Gusto ko talaga, lumaki ang team ko. Ako lang ang kumikilos. Ibabalik ko na ang meetings presentation every week. Thank you, Coach Rex. Gagayahin ko to. Nakita mo, dami na encourage sa ganitong setup, di ba? And yung Monday training natin, no? Coach Rex, eto medyo mabigat na tanong, no? Sige, okay lang. Anong gagawin mo dun sa mga leaders o members na ayaw talagang kumilos? Ang daming beses mo nang pinakiusapan. Let's say, umattend ng Zoom, ayaw umattend. Mag-invite, ayaw mag-invite. Gustong kumita, gustong lumaki, pero pagdating sa action, no? O pag-learn dito sa LiveGood, ayaw naman. Ayan, paano mong hinahandle yung mga ganyang klaseng tao? Actually, meron kasi akong nilagay na golden rule sa grupo. May rules ako na parang mas gusto kong kausap yung gustong gawin, kayang gawin. Tama.
Pero may rules ako. Mm. So, alam ba, lagi sinasabi nila, willing sila apply, gusto ko ito mabago, gusto ko kumita. So, may rules yung group namin. Mm. So, we have 3 rules. Ito lang gagawin mo. Kung gusto mo maging kagaya namin, talagang gawin mo. Mm. Para at least alam ko kung paano ko sila tutulungan. Mm. Yeah, so rule number 1 ko sa kanila, kailangan marunong kang makinig. Okay. Makikinig ka lang. Mm. Kasi, minsan meron kang mga gustong gawin Mm. na ang ginagawa mo, yung gusto mo lang. Pero hindi naman yung yung kailangan Mm. Di ba? So, minsan sabi ko nga sa kanila, sharing ko na diyan na parang example. Mm. Nung nag-aaral po kayo, Coach Fernan at saka Coach Janet, anong ayaw yung subject? Ako English, English. Si Coach Janet, science. Math. math. Mm. Pero ito yung tanong ko sa inyo. Ayaw nyo yan, di ba? Pero ito yung tanong ko sa inyo. Nung time na nag-aaral kayo, pinasa nyo hindi? Pinasa. Bakit? Bakit? Kailangan Syempre, gusto ko makagraduate. Kailangan Tingnan nyo po yung word na ginamit natin. Kailangan. Sometimes, kahit ayaw natin at di natin gusto, pero kailangan natin gawin. Same thing na kung magdi-decide ka kay Live Good, na yung kailangan mo ba? Baka minsan, tayo na lang ang may gusto. Doon sa mga leader natin, that's why bakit natin nasasabi dito. Kasi yung mga leader ko hindi gumagalaw No, hindi nila kasi kailangan. Pero kung kailangan nila yan, alam nila na pwede sila kumita kay Live Good. Kahit hindi mo utusan, kahit hindi mo sabihan, gagawin kasi kailangan nila. Kaya yan yung bottom line na sinasabi namin na makikinig ka sa amin. Kasi kailangan mo Hindi naman ako may kailangan ikaw yung may kailangan. So makinig ka sa akin. And second rule ko, dapat marunong ka sumunod. Yeah. Hindi pwedeng umiral yung gusto mo. Ang susundin mo yung sinabi ko. Kasi bakit? Nagpapaguide ka nga Medyo ganun kami ka-strong na parang sumunod ka dahil kailangan mo Di ba? Yes. O kung hindi mo kami kailangan, huwag ka sumunod. Correct. Di ba? Dapat ganun Kaysa pilit ka ng pilit, ikaw lang ang mapapagod, ikaw lang may stress, ikaw lang may inis. Maapektuhan pa yung ibang leader mo. Kasi diyan ka nakapokus hindi naman kailangan. Doon ka mag-focus sa may kailangan. And pangatlo, dapat may tiwala ka sa sarili mo. Kasi mahirap tulungan yung taong walang tiwala. Yung hindi naniniwala na kaya niyang maging successful sa ganito. That's why bakit mas marami yung complain. Kasi mas nakikita nila yung mahirap kaysa doon sa kaya nilang gawin. Tama. Yeah? So yun po yung para sa akin. Yun yung 3 rules ko. Makinig, sumunod sa magtiwala sa sarili. That's why ganun kami mag-handle ng mga taong ayaw. Yung hindi tinatrabaho to. Talangin lang namin, kailangan mo ba kami? Kasi kung di mo naman kami kailangan, di ka rin namin kailangan. Tama? So, bakit ka ba nag-join? Kasi kailangan. So, nasi-sift and sort nyo na like, dun sa 3 rule nyo na yon, hindi lahat sumusunod, di ba? Yes. So, nafi-filter nyo na talaga yung mga may gusto, yun yung tinitrain nyo. Yun na lang po ang tinututukan nyo. Yes. Wasting of time kung pati So, yung kasi kesa pilit mo, pilitin, nakumubos oras mo dun. Yeah. Yan ang kakain ng oras mo dito. Yung pagpipilit sa leader, na tinuturing mong leader, hindi naman pala leader. Yeah. Usually yung oras mo. kung nag-uubos ng oras at namimilit, yan yung bira mag-invite. Dahil isa invite mo, pag na-reject ka, feel na feel mo. Dahil isa lang invite mo, sobrang nasasaktan pag inayawan ka. At pinipilit mo, inuubos mo yung oras mo. Pero kung marami kang kinakausap, marami kang pinoprospect, di ba? Hindi mo i-waste yung time mo doon sa taong ayaw talaga. Okay? So makinig, sumunod, at magtiwala sa sarili. Yes. Parang sayaw lang yan. Makinig, sumunod. Parang gano'n lang yan. Sasayaw mo lang Tiwala. Di ba? Grabe. Ang sakit pero totoo sabi, no? Guys, grabe talaga tong gabi na to, no? Itong training natin tonight. Pero syempre, no? Alam ko na may oras po kasi tayo, no? Gusto ko lang makarinig kay Coach Rex ng no? Vision tayo, Coach Janet, no? Yes. Rex, speaking of malayong journey, no? Itong Live Good, no?
Kasi ni-research ko din yung huling company ni Ben bago niya ibenta. Hinandle niya ng 9.5 years. Almost same system, no? Matrix din. Pero mas pinadali niya ang Live Good, no? Ano kayang buhay natin, no? 9 years na lang. Sige. Dito sa Live Good. Pero ito yung gusto kong sagutin mo, Coach Rex, no? And isunod mo na lang yung long-term vision na yan, no? Anong resulta meron ka sa Live Good na na-enjoy mo ngayon bilang isang diamond? Para naman ma-inspired yung mga taong nakikinig dito na mag-diamond na rin. Kasi 1 year and 1 month ka na. Ibig sabihin 13 months, no? And 4 months and a half nag-diamond ka. Anong meron, no? As a diamond dito sa Live Good. Anong na-enjoy mo ngayon? Anong saan mo dinadala yung kinikita mo? Ano yung ini-enjoy mo? Yun, ikwento mo lang ng mabilis lang. Okay. Mga So, ganyan. kumbaga natuto ko doon sa mga pinagdaanan kong company. Sa totoo po, ang laki ng kinita ko sa mga previous company ko. Meron ako isang company, almost 30M yung kinita ko. Kung tatanungin niyo po ako kung may pera, wala po. Nung time na yun kasi, walang na-misguide. Kumbaga na mismanage yung aking finances that time na alam niyo yung tipong kung baliwal lang, sabi nga namin, balbas baliw kami. Isipin niyo po, talaga nung time na yon ang ininvestan ko puro kotse. Nakadalawang sports car ako that time. Kasi ang ginagawa ko that time, mga after 6 months, bibili, bebenta. Kumbaga na mismanage ko, hindi ko na malaya na. Kumbaga siyempre, pag binili mo yan, nagde-depreciate yun eh. Oh. More on kotse yung binili ko that time. Kaya nung nag-pandemic, yung mga kotse ko, nabenta ko lahat eh. Sabi ko, mali palang diskarte. Alam niyo po, minsan sabi nga nila, matututo ka kung saan ka nagkakamali. Huwag kang matakot magkamali kasi doon tayo matututo. Yeah. Diba? Kaya nung time na yon sabi ko, wala sigurong nag-guide sa akin. Andoon yung talagang sabihin na natin kung sa result, sobrang laki ng result eh. Kaya lang, at the end pa rin kasi, hindi kung magkano yung kinita mo eh. Dapat, magkano yung nasave mo. Yun. Tama? Kaya nung nag-live good ako, talagang isa yan sa mga goal ko. Isa yan, sabi ko, this time, yung hindi ko nagawa at ayoko nang maulit yung mga desisyon na ginawa ko before. Kasi doon ako natuto eh. Ngayon, dito naman kay Live Good, kung bakit ko binilisan mag-diamond. Kasi, totoo eh. Kumbaga, pinakita ko na pwedeng kumita ng gantong kabilis at kalaki. So, bakit di ko sasabayan? Kaya nung span of 4.5 months ko, nung na-reach ko yung diamond position, guys, ang una kong talagang nagpa-financial consultant na ako. Naghanap na ako na pwedeng mag-guide sa akin. Nice. Na ang tinuro niya sa akin, yung alam ko na, yung parang may clue na ako na wag ka dito mag-i-invest. Dapat ito. Yung sinasabihan niya ako na ito yung siguro pwede mong invest. So, dalawa lang naman eh. Either gold o yung tinatawag natin property. Yes. Ako po right now, yung lahat kasi ito po. Ipapakita ko sa inyo. Woo! Grabe na. Exciting. Guys, pulutin nyo to. Itong mga learning na to. Lahat po kasi yan, meron ako tinatawag na blueprint. Naka-organize po yan. Wow. Lahat po ng schedule, even the expenses, nandyan po lahat. Kaya kung makikita nyo kayo expenses, nandyan eh. Maayos. Lahat yan nakalatag. Ibig sabihin, kung ano yung bibilin, kung magkano lang ang budget. Kasi kailangan. Bakit? Kasi nga dati walang natira. So ngayon, kailangan makaipon, kailangan makabili. So nandito lahat yan. Nakasulat yan kung ano lahat ng gastusin dyan. At ang maganda rito, yung kay Live Good na kinikita, so meron ng amount kung magkano, may target amount ako na kailangan na ito. Then ito yung expenses ko. So ngayon, pag nakikita ko na alam ko na malaki yung aking so meron ako talagang nakalaat na budget. Doon sa nangyari sa akin kay Live Good, ito lang, kumbaga parang because my decision. Dati kasi hindi ko to nagawa. This time ito yung ginawa ko. Kumbaga, ngayon nag-iinvest ako more on property.
property ngayon. Kumbaga talagang doon ako na-excite. Yung meron ako sa General Trias na property, meron akong condo sa Naik, Wow. meron akong sa Island, meron ako isang property rin doon. The same time ngayon meron na naman ako kinuha bagong property. Sa Tarlac meron din. So nakakalima na ako. Sa loob pa lang ng 1 year, And 1 1 year and 1 month ko kay Libwood. So naka-breakdown yan. Sabi nga, di baling wala akong cash ngayon na hawak. Pero pagdating naman ng 3 to 5 years, tapos na yon, Wow. Yes. it's time naman. Pero syempre, may nasa-save pa rin doon. Hindi ko naman tinodo lahat. So kumurot lang ako. Galing. Kumurot lang. Alam niyo yun, parang inisip ko, hindi ko to kinita. Parang ganon. Wala akong ganito. Na-o-oblige ka, no? Na, Yes. na may pagdala ng pera, no? Sometimes kasi kailangan natin pala na meron kang ganun. Kailangan meron ka. Sabi nga nila parang sa hose, yung tubig, lagyan mo ng pressure, mas malayo mararating. Yes. Tama? Pero subukan mo yung hose, wag mo, yan mo lang lumabas, nandiyan lang yung bagsak niya. Pero kung gusto mo lumayo yan, pipisilin mo, lalagyan mo ng konti pressure. Yes. Tama? Yeah. Dapat ganun ka ngayon. Yeah. This time, di bali ka maghigpit, pero alam mo may pupuntahan. Tama. Wag mong abutin, wag mong abutin uli yung time na mawalan ka uli. Yun ang nakakatakot. Ngayong alam mo na pwede ka makakumita, bakit mo hahatawin to? Kasi alam mo pwede ka kumita at pwede mo makuha. Kasi bakit? Yan yung nagiging result ng bawat isa rito. Hindi man ako moron sa actually sasakyan ko nga hindi nga brand new. Second hand lang yung kinuha. Kasi bakit? Kasi dito ako nakapokus. Pero dati lagi. Iba-iba yan. Naka 10 cars ako. Kaya lang doon ako natuto. Di sa perfect time na minsan kung hindi sa tingin mo pagdating ng time hindi mo naman mapapakinabangan. Doon ka na sa alam mo pwede mo mapakinabangan pagdating ng araw. So, konting ano lang. Kumbaga, yan pa lang. Sabi nga natin, mas nakaka-excite kung pag binisyon mo to, bigyan pa ako ng 10 years ni Ben. Di ba? Alam niyo yun? Sabi nga nila, kung ngayon kinikita mo nasa paring 300 to 400 to 500, paano after 5 to 10 years, paano kung nag-1 million to 2 millions ka na? Tama? So, mas malaki yung masasave mo. Grabe, no? Ngayon pa lang yan. Kumbaga sabi nga ni Ben, patikim pa lang yan. Bakit ka manghihina? Bakit ka malulungkot? Bakit hindi mo to sabi natin, bakit hindi ka magmamadali sa pagkuha ng posisyon natin o ng pag-rank up mo ng diamond? Kung alam mo naman, ang kapalit ganito. Yeah. Hindi ito yung sabi namin para ipagyabang sa inyo kung ano yung result na meron kami. Di ba? Ako nga, nung kinuwento ni Coach Fernan yung kanyang resort, sabi ko, oo nga, kaya nga to. After 5 years, pwede nga tayo makabili rin ito. Because, alam na, nabibisyo namin, ano yung pwede at gaano kalaki yung pwede namin kitain pag sineryoso namin to. Kailangan lang, isa lang naman ang gagawin mo Make a decision. Yes. Nandito ka na Huwag ka na magpatumpik-tumpik. Make a decision na gawin mo na, all out. Bakit? Gusto mo ng pangarap, tagal mo mag-decide. Yung sinasabi nyo yung down lane nyo, mabagal, ayaw aralin, hindi pa nagdi-decide yan. Antayin nyo mag-decide yan, hindi nyo maaawat yan. Yeah. Tama? Ganun po OMG. dapat. Antayin nyo lang yung decision na pwede makapagpabago sa atin. Yeah. Kumbaga sa microphone, ayaw magsalita. Pero pag nag-decision yan, ayaw nang bitawan ng microphone. Yes, kakanta't kakanta yan. Sasayaw pa nga. So kung 1 year and 1 month, no? Narinig nyo naman kung anong resulta meron si Coach Rex. 1 year and 1 month. Paano yung 10 years? Paano yung 20 years? Ay, grabe. Sabi. Grabe. Mas excited ako doon No? Nakakagigil talaga, no? Daming gigil dito, ha? Ayan. My gosh, sabi ni Pinky, Star John, grabe kakagigil, super ganda ng mag-aantay sa mga naniniwala kay Live Good. From Rodney Brimbuela. Ayan, go all in, sabi ni Ogki. OMG, kakagigil talaga, sabi ni Pinky Star John. Richard Ram, wow, congratulations, Upline Rex. Ganda ng Go all congratulations from Ronel. Nag-uumapaw sa wisdom and learnings from Christian Benluan. And from Raquel Campaner, set aside a little amount as a reward for motivation din po. Tama yan, kasama sa 7 jar yan. Wow. Reward yourself. Grabe, galing. Yun, grabe ka, Coach Sex. Tingnan yung ginagawa ng Live Good, no? Hindi lang, ang tuturo sa atin, hindi lang kumita. Pati rin kung saan dadalhin yung kinita. Paano mag-save. So from
sa isang batikang networker, no? Napakinggan nyo po, no? 20 years, more than 20 years in experience. Aba, i-treasure nyo po yung mga natutunan nyo tonight, no? Ngayong gabi na to. Yeah. And sana kayong lahat na nakikinig dito, huwag lang mabaliw, no? Kundi i-apply nyo yung mga napulot nyo na babagay sa inyo pong negosyo dito kay Live Good. Coach Janet, do you have a last question before we end for Coach Rex? Baka meron ka pang... Yeah, syempre yung pinaka hihilingin ko sana yung pinaka yung ibabagsak na talaga niya na makakatulong na tip para sa lahat, regardless kung leader man yan or newly affiliates lang po na nag-join. So, Coach Rex, ano po ang pwede mong ibagsak sa kanila na talagang yun ang mag-a-anchor sa kanila o mag-aangkla to stay with Live Good, believe with Live Good, and then nakafocus sila to keep their blinders on? Ano po? Parang advice na rin. Message? Ano lang, sa akin kumbaga first, internalize nyo po. Kailangan ma-internalize nyo po yung ginagawa nyo. Kasi napaka-importante po ng internalization eh. Kasi diyan mo malalaman na ikaw connected ka kay Live Good. Hanggat hindi mo ini-engage yung sarili mo kay Live Good, hindi ibibigay sa ni Live Good yung gusto mong pangarap. Tama. Then, pag na-internalize mo na, doon ka na take action na. Kumbaga doon sa sabi nga natin, kailangan ma-practice mo. Practice nyo, huwag ko kayo matakot. Kasi sometimes tayo, yung mga nadididig natin, attend ng training, pero hindi mo naman ginagawa on your own, medyo mabagal. Tama? Paano mo malalamang kaya mo ang isang bagay kung di mo susubukan? Yeah. Ang importante, ikaw yung magta-try. Kung pa-try sa mga tao mo, ikaw ang mag-try. Kasi bakit? Kung yung kaya mong gawin, for sure, mas may tutulong mo yan sa mga tao mo na nasa ilalim. Tama? And then, pinakahuli, pag di ba na-internalize mo, tapos kailangan ma-apply mo, pinaka-importante, yung take action. Take action ka. Passive. Yeah. Kasi pag hindi mo talaga to, kumbaga hindi ka nagmadali, sabi nga namin, ito lang isang question ko. Gusto niyo ba maging downline kami ni Coach Fernan? Gusto niyo kami maging downline? Yes. Siyempre. Gusto niyo? Siyempre. Talaga? 100%. Alam niyo ba kung paano niyo kami magiging downline o yung buong Live Good? Once na diamond ka, downline mo yung buong Live Good. Tandaan nyo, may 2% profit sharing yan. Benta ng buong Live Good. Yeah. Tama? Yeah. Benta ng buong Live Good. Kahit si Tim Miller, yung benta ni Tim Miller yan. Lahat ng benta ng buong nagli-Live Good, may 2% ka. Kaya ibig sabihin, pag may kita ka doon, downline mo lahat. Tama? Kung sabi mo, pinapangarap ko, sana ito yung downline ko. Guys, pag nag-diamond ka, downline mo na lahat yan. Tama. Di ba? Yun ang hindi lang nila nakukompute o nakikita na pwede ko palang maging downline yun. Kaya ako pinangarap ko po yun. Sabi ko, ano kaya downline ko to si Coach Fernan? Pinangarap ko lang po yan. Nung nag-diamond ako, sabi ko natupad pala yung pangarap ko. Bakit? Lahat ng benta ni Coach Fernan, lahat ng production niya, may 2% ako. Yes. Na bonus. Tama. Diba? Tama. Bakit hindi mo bibirisan? Bakit hindi mo gagalingan? Bakit hindi mo ibigay yung best mo? Tama, di sa perfect time. Sabi nga nila, ang isang bagay nagiging imposible pag walang nakakagawa. Pero pag may nakakagawa, posible. Yeah. Right now, nasa Coach Fernan, nasa 19 na ba tayo? 26. Total diamond sa Pilipinas. 26. O, 26. 26, di ba? So, ibig sabihin, kunti pa lang. May 26 nang nakagawa eh. So, hindi na siya imposible. Ikaw na lang ang inaantay namin. Right. Ang sarap ng pagkasama ka namin. Ang sarap pag ikaw nakuha mo yung pangarap mo. Sabi nga namin, kumbaga, ito yung pangarap ng bawat isa. Yung ikaw yung makita namin na nakukuha mo rin yung pangarap. That's why bakit namin kayo dinala rito kay Live Good. Kasi naniniwala kami na pwede kayong kumita ng kagaya ng kinikita namin. Bakit ayaw nyo lang kunin? Bakit ayaw nyo lang gawin? Tama? Pero, tandaan mo, ikaw at ikaw at ikaw lang ang pwede makapagbigay ng lahat ng pangarap.
Okay? So, yun po. Ay, ganda, no? So internalize, then make a decision, take action, massive action. Huwag kang papayag Yes. na hindi ka mag-diamond para maging Correct. partner ka ng live good at Yes. maging downline mo ang lahat. Thank you, Coach Rex, no? Sa Thank you rin po. Thank you, Coach Rex. Sana po marami silang natutunan. Uh-huh. sobrang dami. Hope to see you back. Yeah. Hope to see you back. Balik ka, Coach Rex, ha? Oo. Yes, yun naman. Maraming comment pa rito. Grabe talaga. Sobra, no? And timing, no, Coach Rex, yung ating Yes. yung pagkakaimbita namin sa iyo. And alam kong need ng lahat yung mga mensahe na binitawan mo ngayong gabi na to. And I believe, no, na proud din sa iyo ang DSI, no? Yes. Congratulations, Diamond Society International, because isang founder ng DSI ang napakinggan ngayon. So I salute all of you, Diamond Society International, especially sa iyo, Coach Rex, and of course to Yes. my our friend RC. Saan ka man nandoon, mabuhay ka. Of course kay James Sereno, ayan, and sa lahat po ng bumubuo ng DSI. Ayan. Yes, binabati ko lahat ng Yan. DSI. Yeah. Buong DSI. Congratulations. Diamond Society International. Oh, Ang dami grabe. nagpapasalamat dito, oh. Oo. Ayan. Punong-puno, no? Sir Mike. Oo, si Thank Sir you. Mike, Coach Ryan Barillo, Ma'am Yeah. Marianita, ayan. Okay. LG with Rencho, ang dami. Kami, no? Oh, Jocelyn, Gila, Powerful talaga. Bernadette, Simple Johan, but powerful. Tigo. Ayan, Christian Bellu. Ang daming nagte-thank you. Victorino, Mendoza, Jobelin, Diagono, Jane Marie. Dami, no? So in behalf of our family, Dreammakers Worldwide, thank you so much, Coach Rex. Thank you din po. Thank you so much, soon, my Coach brother. Rex. Sa muli. Yes. Sa muli. Hanggang sa muli. Yes. Sarap matulog ng mahimbing nito, no? Grabe. Oo nga. ng dugo. Nakaka-excite. Yes. All right, Luzon, Visayas, and Mindanao, maging ang mga karatig bansa natin na nakikinig ngayon at ang mga malalayong bansa, no, na nandirito ngayon, we are blessed tonight sapagkat napakaganda ng ating training tonight, no? Full of wisdom ang nakuha natin. So huwag kayong papayag na hindi kayo mag-diamond. Thank you, Coach Rex.